Amen. Mabilis naman lang. Amen. Gagaling ko nung unang apat no? Talagang naiintindihan natin. Sabi po dito sa panlima, sinabi ni Jesus, sabi po dyan, my God, why you have forsaken me? Basahin po natin sa Luke. Timoteo meron. Sabi po dyan sa Luke, sige po, sa Luke na. Sa Lucas 23 verse 34, nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Basahin ko po sa Matthew 23, kung meron po kayong mga Biblia. Pakibukas po sa Mateo 23. I'm sorry po, 22 verse 23. Sabi po dyan, ng araw ding iyon, ay lumapit kay Jesus ang ilang Saduceo at taong nangindigan. Mateo 27 verse 45. Mateo 27:45. Mula nung tanghaling tapat hanggang sa ikato ng hapon ay nagdilim ang buong lupain. Verse 46 po. Nang mag-iikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Amen. Naranasan na po natin lahat ng nandito yung kaliguran ng taong pinili natin. Amen. Alam ba? Meron na. Meron na rin. Masakit po, di ba? O yung kaibigan natin, yung hindi mo alam yung dahilan ng pagtalikod niya. Yung parang bang iniwan ka sa ere. Sige, pagbigyan natin mga kabataan. Yung iniwan ka sa ere. Naranasan yun na po. Amen. O yung mag-asawa na hindi mo alam yung dahilan ng pagkagalit niya, bigla ka na lang hindi kinausap. Amen. Naranasan na po natin. No? Sabi po dyan, na ang sinabi ni Jesus, ang una ko punta no, kung bakit na sinabi yung my God, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sabi po niya, Diyos ko. Pero yung una niyang tatlong sinabi, Father. Amen. Naalala niyo po yung kanina, yung unang sinabi, Father, forgive them. Tapos, yung unang tatlo po na yun, is hindi po ba tungkol sa kanya? Kahit na yung lungs niya ay gusto na mag-collapse, kahit na yung katawan niya is gusto na bumigay, ang sinabi niya pa rin para sa mga tao, hindi para sa sarili niya. Amen. Napansin niyo po yan. Kasi po, nasugatan na po kayo. O nataga na po kayo. Yung taga po kasi di ba may para siyang sima na pag nakagat, pag na bumaon, hindi na matanggal ng pagganon din. Kailangan mo siyang dandahanin
Yung ganun po kasi yung, try to imagine, ganun po yung pumalo sa katawan ni Jesus. Sa katawan niya. Na kapag hampas nung latigo na yun, is hindi gaganunin hindi dadandahanin pabatak siya. So, ang tendency, kapag yung bumaon yung sima, yung talim, sama pati bala, di ba? Na try to imagine ko na ganun yung nangyari kay Jesus. Ang sabi po dun sa nabasa ko is yung lips niya po, kita na. At habang nagbubuhat siya, ang tibay po ng katawan ng Panginoon. Talagang sabi po dyan, pinako siya ng alas 9, tapos hanggang tanghali. At nung tanghali na po, sabi po sa binasa natin, at pag sabi po dyan, na mag-iikatlo na. So from 12 to 3, ito po yung sinabi niya, ng alas 3 po. Sabi niya dyan, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Amen. Bakit po kaya Diyos? Diyos ko. Amen. Sabi po nung pang-apat, is tapos na po si Jesus sa kanyang ginawa, sa kanyang trabaho bilang napulpil na po niya yung propesya na nakasulat sa Biblia. At sabi po dyan, my God, nagpapatunay lang na yung sakit, ano po, dahil siya ay nasa katawang tao, ramdam yung sakit. Kumbaga, kapag tinawag mo yung ng ere sa'yo o yung ng dose sa'yo, yung sakit na matatawag mo siya sa talagang kung sino siya Amen. Minsan sa mag-asawa, asawa ko, bakit naman ganito, diba? Minsan naranasan na po namin yan mga kabataan na mayroong sa kabataan, iniwan kami na talagang yung sakit, hindi mo madibdib sa kapatilikod na nagtanungan kami kung bakit ang nangyari. May kulang ba tayo? Walang sagot sa tanong. Kumbaga, ang hirap dalhin at yun po, nasa so much pain po yung Panginoon. Kung bakit niya natawag na Panginoon, na Diyos ko. Sa sobrang sakit, naranasan na rin po natin yan, di ba? Sa may mga nagkasakit, di ba? Panginoon ko, pagdalingin mo lang ako. Susunod na ako sa iyo. Di ba po? Kasi nasa so much pain po si Jesus that time. Kaya po niya nasabi na, Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinamayan? Pangalawa pong tanong sa isip ko is, why God forsaken Jesus? Ayan po, yung sa pangalawa. Why have you forsaken me? Bakit po? Amen. Pakibaba ko kung meron. Ayan po, yung sinasabi ko na propesya. Bago po mag-awit 23, ano po yung awit 23? The Lord is my shepherd. I shall lack nothing. Diba? Ito po muna, awit 22. Sabi po sa awit 22, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Amen. 12 generation po ang tumaan bago po si Jesus. Ito po ay panahon ni David. Pinulpil niya po ni Jesus yung propesya na ang sabi dyan, katulad po ng verse natin ngayon sa Mateo, sa Lucas, ayan po, parehas po ng sinabi niya dyan. Pangalawa po, pakibaba. Sabi po, my God, why you have forsaken me? Pakibukas po sa 1 Peter 2 verse 24. Ayan. 1 Peter verse 2, 24. Chapter 2, 24. Meron na po. 1 Peter. Talaga sa mga. Tsaka po sa unang Korinto 5:21. Unang Korinto 5:21.
Sabi po sa First Peter, basahin ko po. Pakibukas na lang yung ikalawang Korinto. Sabi po sa First Peter, chapter 2, verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo mamatay sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Amen. Ayan po yung dahilan. At pangalawa po yung ikalawang Korinto. Verse 21. Ikalawang Korinto 5 verse 21, ang sabi po dyan, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang makipag-isa sa atin. Sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Ayan po, sabi po dyan, siya itinuring na makasalanan. Kaya po, ang sabi po sa panlimang salita niya, why you have forsaken me, itinuring po na makasalanan si Jesus. Para po sa atin, para tayo ay maligtas. Para pong kami ni Noel, matagal na kami magkasama. Sabi po dyan na para lang sa kapakanan ng lahat, nagkamali yung lahat, is kinuha yun ni Jesus. Amen po. At dahil po narito yung kasalanan, yung bigat ng ating mga kasalanan, ay hindi po siya matignan ng Panginoon, ng Diyos Ama. Sabi po dyan, kasi po bakit po? Yung blood po kasi natin is holy, is pure. Wala po siyang kapintasan, wala po siyang katulad. So, bali po siya ay holy. No? Siya po ay pure na holy. At pangalawa po, si Jesus po ay kinuha yung ating mga kasalanan. Kaya po, sabi dyan, why you have forsaken me? Para bang nawalan ng liwanag yung araw. Tulad po ng sinabi dyan, na nagdilim. Sabi naman po ng mga scientists na eclipse. Meron pa eclipse sa 8, di ba? Sobrang dilim po na nangyari doon. At yun po yung nasabi ni Jesus, para bang nawalan na ng pag-asa yung liwanag. Amen. Kaya nagpapong-papong po yung sakit na naramdaman niya. Kasi po, from the beginning, sa John 1, verse 1 and 2, sabi dyan, John 1, sa pasimula pa'y naroon ng salita kasama ng Diyos. Ang salita at ang Diyos ay isa, kasama na siya ng sangkatauhan. Bago po likhain yung mundo, yung sanlibutan, nandun na po siya. Kumbaga si Jesus at yung Diyos Ama ay magkasama na. Tapos biglang nawala yung relasyon nila dahil sa ating kasalanan. Amen. Patagal na po sila magkasama ng Diyos Ama, pero dahil sa kasalanan na meron tayong mga tao, kinuha po ni Jesus, kaya hindi po siya matignan ng Diyos Ama na nakapako sa krus. Kaya po siya hirap na hirap. Amen. Kaya yun po sabi dyan na panglimang salita po ni Jesus, my God, why you have forsaken me. Bilang 100% man, ay nakaramdam po siya ng so much pain. Amen. Yun po sa galing ito at maraming salamat.